umakyat dahil sa malamig na klima. Pero bukod sa kanilang sweater weather, may isang dahilan para ma-fall sa Benguet. Sa barangay Dalipoy, sa bayan ng Bacol, may nakatagong waterfalls o talon na kamakailan lang daw na-discover. At dito sa I Wonder nyo yan, unang makikita ang Katinglan Falls. Katinglan Falls is isa po sa mga attraction para sa Barangay Dalipoy para mapansin din po siya. Proud po to say na we're happy na meron palang ganitong falls dito sa Barangay Dalipoy and as a source of income na din po sa mga tao dito. Ang magkaibigang Armando at Leonard daw ang nakadiskubre sa falls. Sinabi na may falls dito. Kung sinubukan yung tinignan itong falls, kinuha ko sa picture, ibigay ko doon sa munisipyo. Ang sabi na, oh sige, balitin nyo sila. May pambihirang kwento rin ang pinagmula ng kanilang lugar na Katinglan. Isang Amerikano raw ang nagpakuha noon ng gipas o wild coffee plant sa lolo ni Armando sa kabundukan ng Benguet. Kanana, inina di panto, ilan din Amerikano, amo kanan uncle, ay Katinglan, kanan din Amerikano. Para marating ang falls, kailangan sumakay ng 4x4. Malubak at liku-likong kalsada kasi ang daraanan. Mga ka-wonder, andito po tayo ngayon sa Liwang kung saan magsisimula yung paglalakad papuntang Katinglan Falls. Ang trek tatagal ng 2 hanggang 3 oras. Iba yung pag-iingat ko kasi mas masikip yung daan and dire-diretso na po yan sa baba. Ganun pa man, napifeel mo naman yung sariwang hangin and maganda yung view. Sa pagtitrek, kung mapapansin po ninyo, may mga passable po papunta sa Katinglan Falls. Ang purpose po nito ay para harangin yung mga baka na umalis or tumakas po. May inilaan ding lugar ang barangay Dalipoy para gawing campsite kapag binuksan na ito sa publiko. Dito po yung possible na camping site po dito once na open po si Katinglan Falls. Pagkaraan ng ilang oras na kalmaryong paglalakad, ginhawa naman ang naghihintay. Welcome to Katinglan Falls. Naligaan kami kung may tourism dito. Maraming mga taong dumayo dito. Mayroon 2 parte ang Katinglan Falls. Ang una, para raw cake na may 3 layers. Habang ang Mother Falls naman, stand alone sa tindig at ganda. Dahil galing ang tubig ng talon sa bulubundukin ng Bacol, malamig at refreshing. Yung mga may enjoy po ng mga turista is yung view and then yung swimming, yung malamig yung tubig, tapos fresh air. Paalala naman ng Bacol Tourism Office sa mga sabik ng masilayan ang Katinglan Falls, hintay-hintay lang sa kanilang opisyal na anunsyo kung kailan ito bubuksan sa publiko. Once matapos na po yung process ng papel, pwede na po siyang i-open in the public po. Pwede na po kaming mag-accept ng booking. Sa ngayon po, hindi pa po advisable na pumunta yung mga turista para ma-lessen na rin po yung mga basura, ganun po. Hiling ng mga nakadiscover nito, alagaan ng talon. Dapat sana sir, kung pumunta na dito, may respeto dito. Hindi magulo, yung malinis. Umiinit na rin ba ang ulo nyo sa init? Palamig muna tayo mga ka-wonder. Halo-halo.
Beach o Baguio. Hep, hep, hep mga ka-wonder! Ibahin nyo naman ang trip nyo ngayong summer. Alam nyo ba na bukod sa summer capital of the Philippines, may iba pang mga summer pasyalang matatagpuan sa Benguet Province? Ang Benguet kasi nasa mahigit 1,400 to 2,000 meters above sea level. Kaya naman hindi katakataka na kahit summer, sweater weather pa rin. Napaliligiran din ito ng mga kabundukan kaya sariwa ang hangin. Ang tanawin at lamig daw rito hindi lang pang norte. Tahimik, international feels na lamig. At pagaspas lamang ng hangin ang iyong maririnig. Ganyan ko ilarawan ng mga turista ang Tabayo Lake sa Barangay Balay, Kabayan, Benguet. Ayon sa mga nakatatanda, nabuo ang lawa matapos ang isang malawakang pagguho ng lupa noong dekada 70. Dahil dito, nabarahan ng natural na daluyan ng tubig mula sa kabundukan hanggang sa maipon ng tubig at makabuo ng lawa. Sa ganda ng lawa, wala ka na raw masasabi pa. Para ka nga raw nasa Switzerland talaga. Pero maliban sa makapigil hiningang ganda ng lawa, ang talagang binabalik-balikan daw rito ang malamig na klima at tahimik na kapaligiran. Bahagi kasi ito ng Mount Pulag National Park na ipinroklamang protected area sa ilalim ng National Integrated Protected Areas Program. Ang Mount Pulag ang pinakamataas na bundok sa Luzon. Pero kung inaakala niyong perfect magtampisaw rito, nagkakamali kayo. Ayon kay Fernand Bangonan, Kabayan Tourism Officer, limitado raw ang pwedeng gawin dito. Since nasa Mount Pulag Protected Landscape siya, hindi talaga allowed for guests. Yung pag-fishing, yung pag-swimming, kasi nga doon din sa cold weather, and then wala po kasi tayong mga swimmers dito na pwedeng magbantay. Pero hindi talaga siya allowed as per the DNR. Hindi man makaligo at makapangisda sa lawa, usap-usapan pa rin ang Tabayo Lake online. Muling tinamaan ng frost o andap ang ilang lugar sa Benguet nitong weekend. Dahil nitong nakaraang Pebrero lang, naitala ang pinakamababang temperatura sa lugar. Umabot lang naman ito ng 0 degrees Celsius. Last February kasi parang nag-frost. So according to locals, parang bumagsak sa negative, sa 0 degrees Celsius. And then kapag sa summer naman, medyo mainit-init is pumapalo siya sa mga 15 degrees Celsius. Kaya naman ngayong season, dagsa ang campers tuwing weekend dito sa Tabayo Lake. Para magpalamig at marelax, isa na riyan ang mag-asawang sina James at Lisa. 19 na taon nang pumapalaot si James bilang seaman sa isang sikat na cruise ship. Samantalang si Lisa, namamahala ng kanilang negosyo at nag-aalaga ng kanilang mga anak. Kaya naman, bihira lang talagang magkasama ang mag-asawa. At dahil mahaba ang bakasyon na ibinigay kay James, ang naging banding ng dalawa, mag-camping. Actually, bago pa lang kami nagka-camping. Sumama lang kami doon sa kaibigan namin, si June and Ma'am Kay. Nakitent lang kami kasi wala pa kami experience eh. Try muna namin kung magugustuhan namin. Yung first camping namin sa Mount Akato, which is really good place to camp sa Benguet. Then after that, add to cart na nga. Siyempre, habang kaya pa namin para ma-experience naman namin ng mag-camp. At nang ma-experience ang camping, hindi na natigil ang mag-asawa. At ang naging next destination nila, saan pa? Siyempre, sa coldest campsite sa bansa, ang Tabayo Lake. Mula Pampanga, bumiyahe ng ilang oras ang mag-asawa kasama ang iba nilang kaibigan na campers din. At pagdating sa lugar, ang tangi nilang nasambit, Nung nakita namin to, sabi namin, wow! Ganun talaga. Napawaw talaga kami. Ganda ng Pilipinas. Ang ganda ng Pilipinas. Ngayon lang kami nakatry dito sa Pilipinas na 3 layers
ng damit ng suot namin. Sino ba naman daw kasi ang hindi gugustuhin manatili rito? Hindi lang nga raw simpleng bonding ang camping para sa mag-asawa. Pinagtibay raw nito ang relasyon nila. Ang effect naman ng camping sa amin dalawa is naging mas close kami. Hindi nag-aaway na. Hindi kami nag-aaway lagi, hindi nagkakadiskusyon. Merong mga looks na wala dati, ngayon nandun na. O di ba? Camping makes the love grow fonder, kaya akyat na sa Benguet.